Sa forma niya mga boss, halos ganun pa rin naman yung dimension niya. May konting pagbabago dito sa kanyang front face. Before kasi naka U-shape lang dito sa bandang harapan. Ngayon yung fairings niya dito parang medyo may kanto dito sa kanyang headlight. At meron ding mga lip lining. Nandyan pa rin naman yung gear sa harap. Blue Core Hybrid dito sa kanyang bandang ulo. Mio Gear S sa kanan. At Yamaha naman dito sa bandang ibaba. At dito sa pinakagilid, magkabilaan po yan, ay nandyan yung logo or badge ng Yamaha. Bilog po yan. At Mio Gear S naman dito sa kanyang bandang hulihan. Naka-highlight po yan at naka-emboss. Sa kanyang looks mga boss, bawat kurba ang linis lang tingnan, suabe, hindi komplikado kumbaga. Simple pero ang lakas ng appeal. Tingnan nyo naman sa kanyang kulay pa lang, ang lamig na sa mata. Plus glossy pa siya. Yung mga black parts niya dito, may parang magaspang siya, mapipil mo eh. Ang nagustuhan ko dito sa Mio Gravis kasi napaka-premium ng kanyang looks. Oh. Nandyan sa gitna yung logo ng Yamaha. Bilog, yung kanyang badge dito na Gravis, sa gitna pa rin yan. Mio dito sa gawing kanan at stop and start system dito naman sa kabila. Kaliwat kanan, merong stickers or decals ng Yamaha. At ito pa, tingnan nyo naman yung kanyang emblem mo. Talagang napaka-premium dito sa kanyang bandang hulihan. Mio Gravis, napakaganda. At blue core naman dito sa bandang itaas ng kanyang handle. Sa looks talaga, solid pa rin. At yung quality ng kanyang fairings, alam mong hindi talaga basta-basta eh. At sa puso naman ng motor na to, yung kanyang specs mga boss, tinatawag na nila itong new generation 125cc Blue Core Hybrid engine kasi meron na siyang smart motor generator technology kaya mas pinatipid sa gas kasi meron siyang electric power assist, may arangkada at smooth ang acceleration lalo na sa mga pahon. Naka-air-cooled, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam na naka 2 valve at naka-FI na rin kaya matipid sa gas. May fuel consumption siya na 62 km per liter, sobrang tipid po nito. Na kayang magbigay ng maximum power na 6.2 kilowatt or 8.3 horsepower at 6,500 RPM with a maximum torque of 10.6 Newton meter at 4,500 RPM. 11.0:1 ang kanyang compression ratio at 52.4 by 57.9 mm naman yung kanyang bore and stroke. Parehas na sila ng engine specs ng Apache mga boss dahil nga dun sa kanyang hybrid engine. At ang isa pa sa kapansin-pansin mga boss, kung dati meron siyang kickstarter, ngayon po ay electric starter na lang yung kanyang starting system, which is ngayong modern era ay tinatanggal na talaga yung kickstarter. Yung engine oil capacity niya ay 0.84 liter at ang fuel tank capacity naman niya ay 5.1 liter. Sapat na ang laki ng tangke na yan kung ganito naman katipid ang motor mo. 62 km per liter ba naman, kaya matagal ka pa bago magpa-full tank ulit. B-belt automatic siya kaya gas and go na lang tayo. Sa kanyang looks, panalo pa rin. Wala namang duda doon. Pero sa kanyang specs, kumusta kaya? Meron siyang 125cc engine displacement, 4-stroke, 2-valve, single cylinder, single overhead cam na naka-air-cooled kaya less maintenance po ito. Naka-FI kaya matipid. Equip siya ng Blue Core technology na mas na-enhance pa dahil sa SMG or Smart Motor Generator kaya tahimik ang makina lalo na kapag in-start natin at bibigyan ka talaga ng swabe at malakas na makina. Pero hindi siya kukonsumo ng sobra sa gas, kumbaga matipid pa rin. May 52.4mm by 57.9 mm na bore and stroke at 9.5:1 naman sa kanyang compression ratio na kaya tayong bigyan ng maximum power na 7 kW or 9.5 PS at 8,000 RPM at sipa ng 9.5 Nm of torque at 5,500 RPM. 0.82 liters lang din po ang capacity ng kanyang oil kaya hindi magastos kapag nag-change oil tayo at electric po ang kanyang starting system, B-belt automatic. May tatlong kulay na available dito sa Pinas. Ang Mio Gear S125 Hybrid, may ceramic gray, basalt gray, at matte brown. Sa kanyang underseat compartment, may 18.6 liters na capacity ito. For sure naman na hindi magkakasya yung full face na helmet dito kaya may dalawang hook siya para naman pagsabitan ng malalaking helmet or yung full face na helmet. Pagkakasya dyan yung half face na helmet pero depende pa rin sa size. Napakalapad ng kanyang footboard or yung kanyang gulay board para naman sa mga extra na dalahin natin. At mayroon pa siyang mga scratch resistant dito, kagaya pa rin ng dati, sa bawat gilid or doon sa
mga kanto-kanto niya. Non-slip din po ang kanyang floorboard kaya makapit yan. Magaspang yung kanyang texture dyan para naman sa ating mga sapatos na hindi dumulas. Meron pa rin siyang park brake lock for safety para in case na makapark tayo sa alanganing lugar, let's say maahon or hindi pantay na surface, hindi basta-basta gugulong yung gulong na magkukos sa pagkatumba ng motor. Engage lang natin tong park brake lock, pihitin lang natin, and then safe na yung ating mga motor. Multifunctional din yung kanyang grab bar, hindi siya ordinaryong grab bar lang, halatang durable at medyo malapad siya. Kung ano man yung ikakarga or ipapatong natin dyan, ay for sure na may peace of mind tayo na safe yung ating ilalagay dito. Medyo manipis yung kanyang upuan, sapat na para sa komportabling riding position. Meron pa naman siyang enough na space para naman sa ating mga back ride. Pag ganito na medyo manipis yung ating upuan, mas manageable, hindi tayo nakabukaka. In short, dapat nalapat yung paa natin sa ground. At kung meron mang karga yung ating floorboard or yung footboard natin, ay pwede naman nating iposisyon yung ating mga paa dito sa back step niya para komportable pa rin tayo sa ating biyahe. May electric power socket na din yan mga boss para naman pwede tayo makapag-charge dyan ng ating mga cellphone or camera habang nasa biyahe. LED na rin yung ating headlight kaya hindi nakakasilaw. May answer back system siya para naman madali nating malocate yung ating motor lalo na kapag nasa parking area. Equipped na rin siya ng stop and start system na automatic na namamatay ang engine kapag 3 to 5 seconds tayong nakahinto lalo na sa mga stoplight at traffic para mas makatipid tayo sa gas at pihitin lang natin yung silindro at kusang mabubuhay na yung engine. At isa pa sa kapansin-pansin na bago sa motor na to ay naka full digital panel na po siya kaya mas malinaw at very informative na po yan na siguradong nandyan na lahat yung mga info, mga indicators na kailangan ng isang rider. Na mas pinafuturistic palalo ng Yamaha sa pamamagitan ng Yamaha Y Connect dahil pwede na nating i-connect sa ating mga cellphone at sa pamamagitan ng apps ay makikita na natin dito yung mga basic na informasyon at mas malalalim pa na notification kagaya ng kung saan tayo huling nag-park, maintenance ng motor at ganun din manonotify na rin tayo ng panel kapag may nag-text or tumatawag. I-mention na rin natin na nandun pa rin yung kanyang side stand kill switch para sa safety features ng motor na to, hindi aandar ang motor kapag nakababa yung ating side stand. At para din sa convenient features ng motor na to, nandyan pa rin naman yung mga hook niya sa bandang unahan na pwede nating pagsabitan ng ating mga dalahin at nandyan pa rin yung maliit na bulsa sa unahan na pwede naman nating paglagyan ng maliliit na bagay. Meron nga pala siyang dalawang kulay mga boss, meron siyang matte brown at itong nire-review natin ngayon na dark gray. Napaka-conveniente din ng motor na to dahil kapag nagpakarga tayo ng gas, no need na tayong bumaba pa dahil located po yung kanyang tank cap dito sa unahan, which is maganda din yung center of gravity natin dahil nga nasa baba po yung weight ng motor na to kaya maganda siya at syempre stable sa daan. Na kapag bubuksan natin yan, pipindutin natin yung button dito malapit sa kanyang ignition switch at mabubuksan na yung kanyang tangke na may capacity na 4.2 liters. At base sa mga owner na ng motor na to, safe siguro na sabihin natin na 40 to 50 kilometers per liter po ang average fuel consumption ng Grabis 125. So kung ikaw isa kang owner ng Grabis 125, comment mo nga sa ibaba kung magkano yung nakukonsumo mo sa 1 litro. At nakadepende ang fuel consumption syempre sa bigat ng mismong rider, sa road condition, and then sa driving style natin or driving habit natin. Katabi ng button ng tangke ay yung button naman ng underseat compartment na kapag binuksan natin ay napakalawak din dahil 25 liters po ang kanyang capacity. May hook din siya, dalawa, if in case na hindi magkasya yung ating mga helmet kasi depende yan sa brand at sa size ng helmet kung magkakasya dito sa ating compartment. Naka full digital ang meter panel niya, pahaba lang siya, mukhang maliit pero lahat na ng info na kailangan natin, mga indicators and notification ay present na dyan. Napaka-informative niyan dahil may phone connectivity siya or Y-Connect na pwede nating i-connect sa ating mga mobile phone. Pwede nating malocate kung saan tayo huling nag-parking, mga reminders ng ating PMS at syempre iba pang mga notification na kailangan natin. Isa sa mga hinahanap ngayon kapag nagpaplano kang bumili ng motor syempre naman kung may charging port yan dahil nowadays halos lahat na ng motor ay merong charging port. Kasi yung ibang rider bukod sa ang daily or pang araw-araw na gamit ng motor na to ini-extra nila ito para maging delivery rider, let's say Lalamove, Grab, etc. So sobrang kailangan talaga ng mga delivery rider yung charging port dahil nag-a-accept po tayo ng mga booking. Sa kanya mga switches, meron siyang high and low, turn signals at syempre yung busina.
gasolina. Dito naman sa kanan, nandyan yung stop and start system niya, kill switch at syempre yung kanyang electric starter. Hindi ganun kalalim yung kanyang front storage pocket dito sa unahan, pero pwede na rin yung paglagyan ng mga barya or basahan or kahit yung mineral water natin. May gulay board siya na hindi madulas kasi may stopper siya dito. Rough yung material na ginamit para naman sa ating mga sapatos. At alloy naman na foldable yung apakan ng ating mga backride. At may additional hook pa siya dito sa bandang gitna mga boss, ano? So para naman sa mga extra na gamit or pinamili natin, pwede nating isabit dito. Nandyan pa rin yung kanyang side stand kill switch for your safety features. Naka-LED yung kanyang headlight at saka yung kanyang daytime running light, pero naka-bulb type yung kanyang signal light at yung kanyang taillight sa palagay ko. At yun na nga, equip siya ng stop and start system para mas matipid sa gas kumbaga. Kasi kusang nagsa-shutdown po ang engine nito kapag nasa 3 to 5 seconds na tayong nakahinto, lalo na kapag ka-traffic or mga nasa stoplight tayo, na nagre-resulta nga sa mas matipid na gas. Meron pa siyang park brake lock, so pihitin lang natin yan tapos i-push yung button dito at malalak na po yung ating mga gulong. Goods to kapag nag-park tayo sa mga alanganing lugar, let's say hindi pantay na surface, iwas tumba po sa ating mga motor na magpo-cause ng scratch or basag ng ating mga fairings. Malambot ang kanyang upuan na sapat na sa takbo ng 125cc. Siguradong hindi natin iindahin kapag mapadaan man tayo sa mga lubak-lubak. Ang mahalaga dito ay meron pa rin naman siyang enough na space na sakto sa ating mga angkas. At solidong grab bar syempre na pwedeng hawakan sa hulihan. 12 inches na rin po pala yung sukat ng kanyang mga gulong. Dito sa harap ay 110/70 by 12. Nakaparehas din ang sukat ng gulong sa hulihan na 110/70 by 12. So parehas na tubeless at naka-mags type. Naka-telescopic fork dito sa harap, monoshock naman sa likod or unit swing. Naka-disc brake sa harap mga boss at drum brake naman sa likod. At 95 kilograms lang po ang kabuuang bigat ng motor na to, kaya hindi siya mahirap dalhin. Kaya kahit na mga baguhan ang magmaneho dito or mga lady rider ay kayang-kaya talaga imaneho ang motor na to. Sa kanyang dimension, meron siyang overall length na 1,850mm, width na 685mm at height naman na 1,075mm. 1,280mm naman yung kanyang wheelbase at 135mm naman yung kanyang ground clearance. Standard yan, kaya safe na safe yan sa mga lubak at matataas na humps na meron tayo dito sa Pinas. So hindi sasayad yan. 750mm naman ang kanyang seat height, kaya abot na abot ito kahit na may height ka ng 5 flat. Mapababae man o baguhan ay hindi mahihirapang sumampa sa motor na to. Manageable siya at hindi mahirap isingit lalo na sa mga traffic situation. Naka-hydraulic single disc brake sa harap at bagamat naka-mechanical drum brake pa sa likuran, equip na rin naman siya ng combi brake system. Malaking bagay po yan sa safety natin na nagbibigay ng smooth, balanse at malakas na stopping power. Naka-telescopic fork siya dito sa may harapan at unit swing naman sa may likuran. Malapad din yung kanyang mga gulong. May sukat nga sa unahan na 100/90/12 at sa likuran naman ay may sukat na 110/90/12. Parehas pong naka-tubeless yan. Sa dimension niya mga boss, may total length siya na 1,915mm, width na 690mm at height naman na 1,115mm. So sakto lang po sa regular build ng Pinoy, ano? So hindi siya alangan. Kahit lady rider or beginner, hindi mahihirapan na dalhin ang motor na to. 1,275mm naman yung kanyang wheelbase at ground clearance na 135mm. So standard po yan, kaya hindi tayo sigurado sa sayad sa mga higanteng hubs na meron tayo sa Pinas at malulubak na kalsada na pwede nating madaanan. At syempre, hindi matatapos yung video natin ngayong araw kung hindi natin sinukat ang motor natin. Kahit babae man or kahit na may height ka na 5 flat, ay siguradong abot na abot mo pa rin ang motor na to dahil 780mm lang po ang kanyang seat height. Maganda siyang isingit-singit, madali natin siyang maipapark dahil abot na abot po natin yung ground nung trinay natin siyang upuan. Lapat na lapat po ang ating mga paa sa sahig. 102 kilograms lang din yung bigat ng motor na to. At ang SRP ng Yamaha Mio Gear S125 Hybrid dito sa Pinas ay 81,900. At sa SRP naman ng motor na to, 84,900 at nandito tayo ngayon sa may Antipolo, sa may Sumulong, Yamaha Ciclo Swerte. At ang total cash out ay 88,550 kasama na po dyan yung rehistro at yung insurance. Meron din naman silang mga freebies mga boss. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, malaking tulong sa ating channel yan. Paki-subscribe na rin kung gusto mong ma-notify naman sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.